God. Be content, be generous, and be in awe of God. So let's look at the first one. Ano ibig sabihin ng be content? Contentment is key. Isa to sa susi para labanan ang desire to covet. Ano ba ibig sabihin ng contentment? Ito ang definition ng contentment. Contentment is not the fulfillment of what you want. Na nakuha mo na lahat gusto mo, kontento na ako. Kasi whether you like it or not, hindi mo makukuha lahat ng gusto mo dito sa mundo. Hindi natin makukuha yan. Kung ganun pala ang contentment, walang magiging content. Kasi hindi natin makukuha lahat ng gusto natin dito sa mundo. Kaya nga, ang contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have. Kaya nga, tinan mo tong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6. Kasi faith factor yan eh. Look at Matthew chapter 6. Basahin natin verse 30. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow it is thrown to the furnace, will He not much more clothe you? Hindi kanya papabayaan eh. You of little faith, it's a matter of faith. Naniniwala ka ba kay Lord na hindi kanya papabayaan? Look at verse 31. Do not worry then, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things. Or yung mga tao na hindi nagpa-follow kay Jesus, pertaining to this verse, for your heavenly Father knows that you need all these things. I mean, pansinin mo naman yung katabi mo. Pinabayaan ba yan ni Lord? Pinabayaan ba yan pagdating sa damit niya? Pinabayaan ba yan pagdating sa iniinom niya? Pagdating sa pagkain? Oh, lahat nga tayo gusto nang mag-lose ng weight. Pinabayaan ba tayo ni Lord? Kaya nga, tinan mo yung verse 33, ano sabi ni Jesus? Seek first His kingdom and His righteousness and all these things. Di ka naman papabayaan ni Lord eh. Palakpakan nyo naman si God na grabaan ni Lord. It's a matter of faith. It's a matter of trusting Him. Kaya nga, tinan mo ito ang problem natin eh. Pag lagi lang tayong nakatingin, kaya stop looking and focusing on those things. Pag lagi tayo nakatingin sa material possession, lagi tayo nakatingin sa pera, marirealize natin eventually, hindi enough yon. Bakit? Tinan mo yung sinabi ni John. Sa 1 John chapter 2, sabi dito, do not love the world nor anything in the world. Yung ino-offer ng world. Ang ino-offer ng world, yan, material possession, success, fame, personal power. Ikaw lang, puro ikaw, self. If anyone loves the world, ang problem doon, wala yung love ni God sa kanila. Yung sabi ni John, no? The love of God, the Father, is not in them. Bakit? Everything in the world, ano yung in-offer ng world? Lust of the flesh. Ito yung mga sexual sins. Ito yung mga pleasurable things. Lust of the eyes. Yung mga nakita mo, gusto ko, bibiling ko to, akin to. Yeah, lust of the eyes yun. Pride of life. Ito yung success, power. It does not come from the Father. Kanino galing? Sa world. Yan ang in-offer ng world. Kaya nga ang hirap eh. Kasi kahit saan ka tumingin, matitempt ka talaga eh. Magnanasa ka, magde-desire ka. Gusto ko nito, gusto ko na ganyan, gusto ko na ganito. Kaya ang importante nitong message na to para matutunan natin maging content. Ang problem nito, ito yung in-offer ng world. Ito ang problem. Tingnan mo yung verse 17. The world and its desires, hindi naman tatagal eh. But whoever does the will of God will lives forever. So yung mga meron tayo dito, yung bago mong bag, mabubulok yan. Yung pantalon mo na ang ganda-ganda, yung kotse natin, masisira yan. Yung bahay natin, aanayin yan. Or whatever that is, it's not gonna last forever. Kahit yung fashion na meron tayo ngayon, after 2 years, magbabago na yung fashion. Kaya ang galing ni Solomon eh. I mean, si Solomon ang isa sa pinakamayaman, if not the richest man who lived on earth. Sobrang yaman niya, sinulat niya yung Book of Ecclesiastes para i-describe na kahit nakuha niya lahat, parang kulang pa rin. Tingnan mo yung sinabi niya, Ecclesiastes chapter 2. Sabi niya, I enlarge my works. Yung kayamanan ko, yung meron ako, talagang I enlarged it. I expanded it. I built houses for myself. I planted vineyards for myself. I made gardens and parks para sa sarili niya. Theme park para sa sarili niya. I planted in them all kinds of fruit trees. Lahat ng fruit trees na gusto ko, nandoon sa garden na yon. Para sa akin lang yon. Ito pa, sabi niya, I also amassed for myself silver, gold, the treasure of kings, provinces. I provided myself male, female singers. In other words, pag bored siya, walang TV nun eh. Liga nga, kantahan mo ko. Ganyan ginawa niya.
Bored na bored siya. Tawagin mo nga yung tenor na singer. O tawagin mo yung choir. Kanta kayo ngayon. Kasi nabobore ako. Ganyan ang ginawa niya. And the pleasures of the sons of mankind, every pleasure na gusto niyang ma-attain at gusto niyang ma-feel that day, kaya niyang ma-feel. Dahil nga ganun kayaman siya. Many concubines, wives, concubines. And then sabi niya, tinan mo yung ending niya sa Ecclesiastes last had done. The labor, the work which I had exerted. And behold, basahin natin ito, all was futility. In Tagalog, baliwala. Parang kulang eh. Striving after the wind. In another translation, chasing after the wind. Nasubukan nyo na bang habulin ang wind? Hindi mo mahabol. Kasi